Ayan, so tulad nung nasa ating sa ating title, kung bibili ba kayo o gagawa ng DIY dito sa ating power generator o portable solar generator, no. So dito ay nasa nasa malayo tayo sa Kabihasnan. So talagang ginagamit natin yung ating mga equipment dito. Ito ay ang video na to ay hindi po wala pong sponsor sa anumang ang tawag nito na portable solar generator na nakikita nyo. Pagkos kayo na pong bahalang mamili kung ano ang gusto nyong yung pagpipilian. So anyways, marami pong magandang portable generator sa market ngayon. Although yung dalawa talaga yung nagko-compete. But sa video na to wala akong binabanggit na brand na kung ano ang bibilhin nyo. So kayo na ang bahala. At sa video natin ay talagang ginagamit natin yung ating portable generator dito sa mga normal na ginagawa sa lugar na wala talagang kuryente, no guys. At napapaganan niya naman lahat ng mga equipment na ginagamit natin. So, eto na po. And ayan nga guys, magandang araw ulit sa lahat, no? Sana makakalusot ulit yung video natin kasi wala nga po yung ating mic. Hindi ko alam kung nakuha ng anak ko o nakuha ng aso namin. But anyways, sana ay marinig nyo pa rin ako. But i-edit na lang natin sa audio, no? So tulad dun sa ating intro, hindi na natin patagalin, wala na. Dire-diretso na tayo tulad dun sa ating title na bibili ba kayo ng portable generator o gagawa kayo na sa inyo. So, excuse me po. Kung bibili kayo na sa inyo guys, mura talaga yung mga gamit na kailanganin niyo. Katulad nung mga ganito, no. Ito ay 32650. So, lithium iron phosphate. Ito ay nagtatagal din ng siguro mga 10 taon katulad nito. Sabi kasi ang warranty sa mga ganito ay mga nasa 5 years. Tapos yung battery nito is lithium, sabi nila. Ang lang doon is lithium na siguro abot ng 10 taon, no? So ganito rin to. So ito nagkakahalaga ng 90 pesos hanggang 125. Depende sa supplier o depende sa quality ng battery na makukuha nyo. So kung gagawa kayo ng ganito, mura lang po talaga. So magulo lang. Magulo lang talaga. Kasi siyempre bibili ka ng inverter, tatapatan nyo yung ganito. So ito ay 600 watts na inverter. Yung dito ay 300. Meron lang tong powerlifting na mga option ay nandito na dodoble yung kanyang wattage. Tataasan niya yung current o yung kuryente niya, yung amperahe niya, bababayan niya yung voltage. Pero depende, basa-basa na lang kung makakuha kayo ng ganito kasi hindi ito maganda sa mga ganitong mode o ganong mode. Hindi maganda sa mga mga equipment na sensitibo, mga parang sipap na gano'n. Tapos kung mahilig kayong magbutingting sa kuryente talaga, mas maganda siguro kasi mapapamura kayo sa mga equipment na bibili nyo. At saka katulad nito, yung battery nito ay nasa 2,500, 2,400 lang, triple sa power na kayang ibigay nito o ilabas nito sa ganito. So ito siguro sa ang laman nito sa loob siguro nasa 13 piraso lang na ganito. Ito nasa 20 piraso, tapos nasa 2,000 lang. Pero syempre bibili ka rin ng mga inverter nasa 1,500 na. Ito 600. Napakagandang inverter na makuha mo. Yun nga lang kung
bubuo kayo tapos titipirin nyo, kasi magkano to, ang presyo nito sa Shopee o sa Lazada mga nasa 16, o kung may sale nasa 13. Ngayon kung tatapatan nyo yung presyo na yun, kasi syempre yung 30 na yun, bibili-bili ka ng mga gamit mo, kung pagagandahin mo, mapapamahal ka. Kasi katulad nito, bibili ka ng ganito, ito, ano lang to, ito pa lang mapapamahal ka na, no? Pero ito kasi kagandahan itong mga ganito ay compact na. So andito na lahat. Kasi kung bubuo ka, bibili ka ng mga BMS, bibili ka ng mga wire, inverter, tapos tipid ka, magulo, no? Katulad nitong mga ganito, ito diretso na lang saksak, no? Katulad niya kasi ito may mga 100 watts na to na labasan dito. So parang ganito, meron kasi mga board na meron kasi mga board na ganito na nabibili yung sa sasakyan, itong mga cigarette charger. Salpak mo lang ng ganyan, mayroon ka na rin dalawang 100 watts dyan at saka mga USB-A. So ganun lang din. Kaso nga lang kung yun nga sabi ko, kung di kayo maselan, pwede itong ganito. Pero kung maselin kayo kasi dadalhin nyo dun sa picnic, yung mga ganitong syempre pag magulo guys, at saka iinit yung ulo nyo, yan. Mas maganda talaga siguro kung bibili na lang kayo ng ganito. Kasi una is yung safety rin, kasi pag ganito, pag kinulang kayo sa mga safety device, mga lagitik, tsaka tawag nito, yung mga short ng mga battery na yan, pag kabit-kabit yun ng ganon, kung hindi talaga kayo mabuting-ting. Kasi maganda rin kasi talaga pag nag-DIY, kasi matututo kayong gumawa ng mga ganitong bagay, no? Meron kayong idea kung paano ito ginagawa yung ganito. So lang, kung natatakot kayo sa ganito, mga ganon, mas mainam na lang na kumuha ng yung mga buo na. Kasi andito na lahat. Tapos yung kasi, yung anong tawag nito, pag bubuo kayo ng ganito, kukuha pa kayo ng charger. Yan, bibili pa kayo ng module noon, o kaya meron kayong charger, charging brick na nabibili na sasaksak nyo na lang dun sa sasaksak nyo na lang dito. Yan, at mag-charge na siya, automatic na siya. Mapapagastos kayo minsan kung mapipili kayo ng mga magagandang module, no? So ang isa pa is yung safety ng ng mga ganito. Kung kulang kayo dun sa safety device, baka pwedeng pagbalik nyo, wala na yung kubo, wala na yung tent nyo. So pwedeng mangyari yung gano'n, no? Kasi pag ganitong kuryente, tapos lalo na pag DC, talagang alam niyo naman ang DC, talagang pag nag-short yan, talagang tuloy-tuloy yan, parang yan, malakas talaga yan, no? Tapos yun, ang kagandahan ng sa mga ganito is siguro pag sinabi nilang matibay yung aabot ng 10 years, siguro yung battery nila. Pero guys, ang kasi ang problema talaga sa mga ganito is yung mga inverter guys. Katulad ng mga ganito, sira-sira, guys, madaling masira ang inverter guys. Yung iba mahirap hanapan ng parts kasi binubura nila yung mga value, yung mga kinabit nila, yung mga MOSFET, burado, lalo na yung mga brand na, alam nyo na guys, no? Mahirap yan. So yun nga, kung may advice ko, dito na lang, kasi yung safety, syempre pang malakasan na talaga yung nito, yung kanilang tawag nito, quality control. Kaya pasado siguro sa safety. Yun lang yun. Tsaka sobrang compact na to guys. Compact nga siya. Tapos yung nito, yung procedure nung pag sobrang niya, sinubukan ko tong buksan. Yung yung kanyang mga board, yung mga ganito, hindi ko alam kung, kasi yun nga sabi ko, kung gagawa kayo ng sa inyo, bibili pa kayo ng charger, no? Tapos yung sa kanya kasi parang meron na siyang sariling yung siguro yung mga component niya sa loob, parang ganito rin yan dun sa loob ganyan lang dyan, malinis lang talaga.
yung ano, parang yung components na ginamit doon, yun din yung ginagamit sa charging, parang dumadaan din sa kanya. So, mahirap nga ito guys kung nasira, talagang ano nga lang talaga, sira talaga. So tingnan na lang natin sa pag-test natin dito kasi meron naman silang warranty na maganda dito. 5 years daw. So subukan natin sa susunod na video, talagang subukan natin hanggang saan to, saan ang tibay nito, kasi sabi ko nga sa susunod na video natin ay pupunta na tayo doon sa malayo at doon na tayo magpo-focus sa isda. Madalhin natin to sa isla at masusubukan talaga natin yung brand na to. So tingnan natin kung gaano to katibay. Hindi to pwedeng pang ano lang, ano, since ano naman to, pinibenta nila ng ganito nga. Subukan natin doon sa may mga ano, may mga simoy ng dagat, kung talagang tatagal yung inverter nila guys. Kasi tulad na sabi ko, ayan, tulad ng sinabi ko kanina, kung pagpipiliin dun sa DIY at saka yung isang buo na ganito, na dito na lahat. So ang may advice ko ay ito na lang yung mga ganito, kasi less na yung hassle nyo kung paano nyo palilitin talaga. At saka andito na siya, kumbaga meron namang ano, meron naman siyang warranty. Maganda yung, siguro malamang maganda talaga yung inverter, no? Pero sa susunod na video i-update ko kayo kung gaano pa talaga to katibay, kasi susubukan talaga natin to ng hanggang saan kaya nito. Pero saan, wala akong sinasabing brand din kung anong gusto nyong kunin, at meron namang mga leading brand ng mga ganitong inverter, no? Maganda kung sa maganda talaga siya. Kung gagawin mo yung ano, yung DIY, yung ang ano lang doon is matuto kayong paano ang procedure ng paggawa ng ganito. At saka kung eto naman, at saka eto, kung papipiliin ako, dito pa rin talaga ako sa gas generator. Gawa nga ng in case of emergency, walang, eto kasi pang ano lang to, pang forma lang talaga yung mga ganito no? Pero pag sa emergency talaga, eto na guys, kasi lagyan mo na lang ng gasolina to, at kung ano yung nakalagay niya, specify na power niya like 2,200, ibibigay niya kasi diretso ng buo yun. Wala ka nang puproblemahin kung paano mo lagyan ng kuryente yan o i-charge yan pagdating sa kalamidad o emergency o ano mang ano. So kung agad-agaran na power ang kailangan mo, eto na yung mga gas generator, no? Kung may motor, okay, kuha kayo ng gasolina, lagay na, tsaka bibigay na sa inyo lahat ng power kung ano yung kaya niya. Kaya maingay sa maingay mausok kung sabi nila, mga ganun ng ano nito pero wala pa rin tatalo sa ano, iba, magkaiba talaga tong kategory na ganito. Hindi pwedeng palitan to ng mga ganitong mga malalaki, para sa akin lang So hanggang sa susunod na pagkikita po, at subukan natin kung hanggang saan ang tibay nito. Maraming pong salamat, hanggang sa muli.